Hello! Ngayon ay talakayin pa rin natin yung tungkol sa self-defense. Pag-usapan naman natin ngayon yung aktual na kaso na dinesisyonan ng ating Korte Suprema. Interesting itong kaso dito na ito. Ang nangyari dito, yung akusado dito ay isang delivery boy. Nagtatrabaho siya sa isang tindahan at ang trabaho niya ay magdi-deliver ng mga bigas. So isang araw, habang ginagawa niya yung trabaho niya, naghahakot siya ng mga sako ng bigas. Mayroong doon sa tindahan na pinagtrabahoan niya, habang pasan-pasan niya yung bigas, nagpasan siya ng isang sakong bigas, hinahakot niya, bigla siyang sinuntok nung biktima. Bigla siyang sinuntok. Tapos sa panahon na yon, lasing yung nanuntok sa kanya, bigla siyang sinuntok ngayon. So ang ginawa niya, patuloy lang din siya sa paghakot ng bigas. Patuloy lang din yung pinapasan yung bigas, lakad, tapos sinuntok pa rin siya ulit. Nung pagkasuntok niya ulit, ang ginawa niya ngayon, binaba niya ngayon yung bigas na hawak niya. Pasan niya, nung ibinaba niya yung pasan niyang bigas, sinuntok din niya yung nanuntok sa kanya. Sinuntok niya sa ilong, tsaka sa panga. Sa lakas ng suntok niya, kargador ito malakas yung katawan, sa lakas ng suntok niya, napabagsak yung unang nanuntok sa kanya, yung lasing na nanuntok sa kanya. Bumagsak. Nung pagbagsak nito, tumama yung ulo sa konkretong sahig, sa may pavement. Pagkatama, doon yun ang sanhi ng kanyang pagkamatay. So, dahil doon, yung akusado dito, yung nagpasan lang ng bigas na biglang sinuntok, sinampahan siya ng kasong homicide o pagpatay. So, pagdating sa trial, ang sabi niya, ang ginamit niyang depensa ay self-defense. Dinipensahan lang niya yung sarili niya kasi nga, wala naman siyang ginagawa. Naghahakot siya ng bigas, bigla siyang pinagsusuntok nung namatay yung biktima. Ngayon, pagdating sa trial, dahil self-defense nga, gaya nung paliwanag natin nung una, nagiging reverse trial yon. So, yung prosecution ngayon, nawala na sa kanya yung burden, nawala na sa kanya yung obligasyon na patunayan yung kaso nila o patunayan yung aligasyon nila na pinatay yung biktima. Dahil nga, inamin na nung biktima na napatay nga niya, yun nga lang dahil sa self-defense. So, pagdating ng trial, ang nangyari doon, kinonvict siya ng trial court. Kasi ang sabi ng trial court, walang self-defense na nangyari. Dahil, naghiganti ka lang tapos nung matapos daw suntukin yung akusado, wala nang aggression doon nung matapos siyang suntukin dahil tumigil na Pero ang ginawa niya, binaba niya yung pasan niyang bigas tapos gumanti siya ng suntok. So, sabi ng trial court, walang unlawful aggression na nung time na sinuntok niya yung biktima. Kasi tapos na siyang suntukin Pwede na siya dapat sigurong umalis na lang doon, pero ang ginawa niya, gumanti siya ng suntok ngayon. So, kinonvict siya ng trial court. Tapos ang isa pa sa rason ng trial court is hindi daw commensurate, yung hindi reasonable yung means na ginamit niya, yung paraan na ginamit niya para pigilan yung unlawful aggression. Ipagpalagay na natin na meron pang unlawful aggression. Pero nung time na yon, yung ginamit niya ay sobrang hindi commensurate or hindi pantay doon sa klase ng aggression na ginamit nila. Kasi lumalabas daw na itong biktima, itong namatay na aggressor ay lasing nung panahon na yon. Tapos 50 years old na. So 50 years old na, lasing pa, so medyo wala na sa yung mga reflexes niya, hindi na masyadong mabilis dahil may impluwensya ng alak, lasing sa alak. Samantalang itong akusado ay malakas, hindi lasing, nasa tamang pag-iisip, tapos 29 years old pa lang, nasa prime pa ng kanyang kalakasan. Tapos itong akusado ay maliban sa 29 years old, malaki ang pangangatawan kumpara doon sa biktima na medyo lampa. Kaya sabi nila, sa ganong sitwasyon daw nila, sa kalagayan ng kanilang physical na pangangatawan, kayang-kaya sana na kahit
sinabdue na lang or talagang pinigilan na lang niya na hindi na makapanuntok ulit imbis na gantihan niya ng suntok. So, kaya sabi ng trial court na hindi rin na-meet yung isang requirement na dapat reasonable means employed to repel the aggression. Dahil hindi daw reasonable, dahil ginamitan niya ng suntok na mas tiyak naman na mas malakas siya. Di naman hamak na mas malakas siya kumpara doon sa biktima. So, yun ang sabi ng trial court, kaya kinonvict siya. So, ang nangyari ngayon, inakyat ngayon ng akusado umabot ngayon sa Supreme Court. Inapila yung kaso hanggang sa umabot ng Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, ang ginawa ng Supreme Court, inakwit yung akusado. So, binaliktad ng Supreme Court yung desisyon ng trial court. Kasi sabi ng Supreme Court, mayroong self-defense na nangyari. Sabi nila, malinaw naman na sabi ng Supreme Court, malinaw na mayroong unlawful aggression. Wala siyang ginagawa. Ang tao, gumagawa lang ng trabaho niya, nagpapasa ng bigas, tapos bigla siyang pinagsusuntok. Ngayon, hindi daw sumang-ayon, sabi ng ating Korte Suprema, hindi sila sumang-ayon sa sinabi ng trial court na nung time na gumanti ng suntok itong akusado ay wala na yung unlawful aggression. Kasi sabi ng Supreme Court, dapat yung unlawful aggression, yung presence ng unlawful aggression ay dapat titingnan sa perspektibo ng taong nagdidipinsa, hindi sa perspektibo ng ibang tao. So, maaring sa pananaw ng ordinaryong tao, wala nang unlawful aggression. Pero sa perspektibo ng akusado, nandun pa yung unlawful aggression kasi kitang-kita naman na lasing na yung tao, talagang na-overwhelm na siya ng kanyang kalasingan at hindi na siya makukontrol. Napatunayan na napaka-violent niya kasi nanuntok na nga siya eh. Tapos hindi na siya makukontrol, wala na yung ano. So, sabi ng ating Korte Suprema, nandun pa rin yung unlawful aggression kasi lasing yung tao at napatunayan na violent nga siya. Tapos yung ginagawa niya na paulit-ulit na panununtok doon sa akusado ay talagang sa paningin ng akusado ay nandoon pa yung unlawful aggression. So yung presence ng unlawful aggression hindi dapat titingnan sa perspektibo ng ibang tao kundi tingnan yon sa circumstances at sa perspective ng taong taong nagdidepensa ng kanyang sarili. Kaya sabi ng ating Korte Suprema, hindi sila sumang-ayon sa nagiging finding ng trial court kasi tinitingnan lang nito, hindi nila nakita yung unlawful aggression sa perspective ng akusado. Na siya yung nakaranas na inatake na siya, tinatarget talaga siya, tapos nakita na nalasing yung tao na hindi na makukontrol, so nandoon pa rin yung unlawful aggression. Tapos sabi ng Korte Suprema na hindi rin totoo na hindi commensurate, na hindi reasonable yung ginamit niyang paraan para ma-repel yung aggression. Kasi ang ginawa niya, sinuntok siya, gumanti siya ng suntok din. So, wala naman siyang ginamit na weapon, kundi ginamit lang niya yung kanyang kamay. Wala nang iba pa. So, mayroong unlawful, mayroong reasonable means of use. Kasi hindi naman siya gumamit ng ibang weapon o ibang kutsilyo para i-repel yung aggression, kundi ginamit lang din niya yung sarili niyang kamay. Kumbaga, kamay sa kamay, sinuntok siya, ginantihan din niya ng suntok. So, reasonable, sabi ng ating Korte Suprema, yung ginamit niyang paraan para ma-repel yung aggression. Tapos, kitang-kita naman na walang provocation on the part of the accused. Hindi niya pinoprovoke, hindi siya ang dahilan, hindi siya gumagawa ng paraan para magalit itong biktima, yung namatay, na para suntukin siya. Kundi ang nangyari lang doon, gumagawa lang siya ng kanyang trabaho niya. Naghahakot siya ng bigas. So, pagod siya nung panahon na yon. Wala naman siyang ginagawang hindi maganda na maaring ikagalit nung biktima. Tapos habang gumagawa siya ng kanyang trabaho, bigla na lang siyang pinagsusuntok. So, walang provocation on the part. So, lahat ng elements ng self-defense ay present. Kaya ang ginawa nandoon yung unlawful aggression, nandoon yung reasonable means, na use of reasonable means to repel the aggression, at saka nandoon yung
lack of provocation on the part of the person defending himself. So nandoon yung tatlong elements ng self-defense. Kaya ang ginawa ng ating Korte Suprema, inacquit yung akusado kasi sabi ng ating Supreme Court, merong self-defense sa kasong iyon.